simula ng kung nakikita nyo ang atake ng kalaban, at nakikita nyo rin kung gaano tayo habagan at tinutulungan, kinakawaan ng Panginoon. Ito po ay ang aking ituturo ngayon. Encouragement na po. Ang nais ng Panginoon na encourage kayo, bubuhayin ang inyong puso, ang inyong buhay dahil yung iba dahil sa atake ng kalaban ay nanghihina na, lumapaypay na, sumusuko na. Pero ito ang nais ng iparating ng Panginoon na dapat tayo ay lumakad dahil tayo nandyan po siya. Hindi po lumalayo ang Panginoon sa atin. Dito ko rin nakita sa aking buhay. At nais ko nga pala na ang encouragement na ito hindi lang po para sa inyo, kundi kasama dito ang aking sarili. Dahil nakita ko rin sa aking sarili na ang sabi ng Panginoon na kasama ka sa encouragement na yun. So dito ko nakita rin ang pagkilos ng Panginoon. Nakikita po ng Panginoon ang bawat isa, ang dinadanas ng bawat isa. Kaya nais na ng Panginoon na i-encourage kayo na lumapit sa Panginoon, no? Na lumapit sa Panginoon, na huwag mag-alinlangan kundi magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po malapit. Malapit na talaga. Kaso lang minsan. Kaya tayo nang hihina dahil ang tinatakbuhan natin na direksyon ay hindi direksyon ng Panginoon. Ang tinatakbuhan natin ay mundo, hindi ang Diyos. Ngunit ang Diyos ang dyan lang na nagsasabi na ito ang daan, ngunit nais mong gumawa ng ibang daan. Nakita ko sa kapatiran na simula sa kay Brother Christian hanggang nagtuloy-tuloy na hanggang sa akin, hanggang kay Brother Tutro, sa lahat. Kung inyong nakikita at nararamdaman ang pag-atake ng kalaban para walain kayo sa tensyon at focus sa paglingkod sa Panginoon. Pero nagpapasalamat ako dahil may mga nagpapatuloy pa rin tayo. Ako nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin ako sa totoo lang. Marami na rin akong bagay na nag-iisip ng mga negatibo sa aking isip na magbitaw na rin. Pero sabi ko, hindi pwede. Ang sabi ng aking isip, hindi pwede. Ang sinimulan dapat tapusin. Ngunit ang sabi ng aking flesh ay wala na. Sumuko ka na dahil wala nang pagkasa. Ngunit hindi ako pinababayaan ng Panginoon. At ito ang patotoo ko kung bakit ko masabi na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon dahil kahit minsan nakita sa ating pulo, pasaway tayo, nagkakasala tayo, dahil nakita ko sa aking sarili. Ako po, hindi po ako magmamalinis sa inyo. Iyan po ang lagi kong sinasabi sa inyo na ako tumatayo dito, hindi po ako matakad, hindi po ako malinis. Marumi po ako, makasalanan po ako, nagkakamali at nagtitisod po ako. Pero sa awa at grasya ng Panginoon, magpapatuloy dahil yun ang nais ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Yun po ang nais. Ang encourage ng Panginoon sa bawat isa. No? Yun, kung inyong ang nakakaalam ng noon ay ilang tao lang muna si Pastor ng Nabangga. Ito ang katotoong buhay na ipapatutuo sa inyo ngayon. Nung nakabangga po ako ng tao, sa totoo lang nagurin talaga ako, napalisa ako. Pero sabi ko, bakit ako magurin? Bakit ako mag-iisip ng mga bagay na ganun? May Diyos ako. Nung pinipre ko sa Panginoon, hindi ko naintindihan, hindi ko na malayan na yung ang taong pinangga ko ay hindi ko lang pero magtututis na, parang nawala. Na hindi ko pero yun ang nararamdaman ko. Kanina siya na sabi niya ang motor na lang daw ang ipapagawa at ang katawan niya okay na daw. Pero bago po nangyari mga kapatid, pinagpipre ko po sa Panginoon. So doon po nakita ang pagkilos ng Panginoon. At ngayon na nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin, huwag po sana isipin na minsan parang maramdaman natin na ang Diyos wala. Ang Panginoon sa struggle at dinadaanan mo wala, sa problema mo wala. Pero ang totoo nandiyan ang Diyos, isip lang po natin na malayo tayo sa Diyos. Pero kung nalapit tayo at sisikapin natin, nandiyan po ang Diyos. Kaya ito po ang nais kong i-share sa inyo sa gabi ito. Mababasa po ito sa Santiago, chapter 1, verse 2, 5, no? Ang sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. In verse 3, dapat
ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. And verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, and last verse, in verse 5, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. So, start tayo sa to para maunawa natin. So, ang sabi dito ay, mga kapatid, magagala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin po, ang nangyayari sa atin ay nangyari na yun sa dating mananampalataya. Una po sila bago tayo. At according din sa salita ng Panginoon, hindi ko na ilagay dito. Hindi lang po ikaw ang nagdaranas, ng lahat tayo ang nagdaranas. Kaya don't give up, mga kapatid. Yun lang po ang nais ng Panginoon, no? Na ang dinadanas mo, dinadanas ko, dinadanas ng iba, yes, magkakaiba. Pero kailangan natin danasin yan. At dapat tayo magalak. Alam niyo kung bakit? Isa yan nagpapatunay na tayo ay nasa Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya kung hindi nangyayari sa ating buhay niyan, magtanong ka na sa iyong sarili. Kaya dapat magalak tayo. Kaya ito ngayon, kung sino man, isa ako dyan, na nanghihina sa mga bagay na yan, ito ang karunungan na ibinibigay ng Panginoon sa inyo ngayon. Na dapat ang nangyayari sa ating buhay ay unawaan natin bilang isang Kristiyano o bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya pala nangyayari ang mga bagay na ito, isa na po ang sagot dahil anak tayo ng Diyos. Diyan na 1 John 1:12, no? Doon natin makikita na tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung hindi natin ito nadanasin, ibig sabihin anak tayo sa labas. Kaya ang nais ng Panginoon ngayon na dapat unawaan natin ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kasi kung hindi natin maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, yun po ang magbibigay daan para mapalayo tayo sa Panginoon at magbitaw tayo, sumuko tayo. At yun ang nais ng dyablo ngayon. Yan ang nais ni Satanas na wala siyang ibang ginagawa kundi ang mga agawin tayo, wasakin tayo. Huwag natin kalimutan yan at papatayin tayo. Once na wala na tayo sa poder ng Panginoon at wala na tayo sa Panginoon, madali tayong wasakin ng dyablo. Kaya i-encourage ko ang lahat na anuman ang ating nararanasan. Akala nyo ba kayo lang? Ako rin po. Nakikita ng Panginoon yun. Nakikita ng Panginoon yun. At nais natin malaman na ang dyablo ay napakatuso talaga. No? Napakatuso talaga siya. At para natin maunawaan bakit natin kailangan dumikit, bakit tayo maging prayerful, bakit kailangan natin ng communication sa Panginoon, pagkat ang ating kalaban po ay hindi tao. Pumapasok po sila sa tao dahil ito ang ating katawan ay tirahan ito ng mga espiritu. At ang mga tao wala sa Diyos ay yun ang kanilang nais tirahan. Tignan niyo ang nangyayari sa mundo natin ngayon. And Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi nasasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno may kapangyarihan at tagapagmahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Yun po ang kalaban natin, kaya kailangan po natin, yes, nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto. Kung meron man dito ay ang Diyos lamang. Pero kailangan natin magpatuto. Ang nais ng Panginoon ay huwag kang sumuko. Ano man ang mangyari sa iyong buhay ay huwag kang sumuko. No? According sa salita ng Isaiah 44:13 and 14, ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tulungan ko kayo. Yan po ang pangako ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ay tutuparin niya. And
verse 14, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal. Diyos ng Israel. Ang banal ng Diyos ng Israel. Di ba? Nakita nyo, mahina ka man at maliit. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos ang ating lakas. Anong meron tayo? Kaya tayong palakasin. Kaya tayong palakihin ng Panginoon. Kung sa Panginoon tayo magdidepende. Sino ba mag-expect na matatalo ni David si Goliath? Sa paningin ng ito ang pinakamahirap sa atin na mananampalataya, no? Dahil minsan nandun na tayo nakapokus sa atin nakikita, hindi na tayo nakapokus sa hindi nakikita. At nakakalimutan na natin na ang Diyos na Espiritu, na dapat doon tayo manalig, hindi sa mga bagay natin nakikita. Tignan mo si David kung paano niya natalo si Goliath dahil hindi siya naniwala sa kanyang nakikita, kundi naniniwala sa kanyang hindi nakikita. Kung para sa mga tao ay si Goliath ay napakalaki, para sa kanya ay napakaliit. Dahil nakita niya na malaki nga si Goliath, pero malaki ang Diyos. Ang galing-galing ko magsalita, ganito gano'n. No? Pero sa totoo nanghihina ako. Pero hindi ibig sabihin na kaya nga encouragement ang topic ngayon. Dahil kasama ako dyan, na huwag tayong susuko. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi po ito biro. Dito ko nakita ang buhay Kristiyano na hindi ito biro. Hindi ito isang laro. Dahil ang kalaban ay may mga kapangyarihan. At yun pa, according sa kanyang mga salita, no? Hindi ko nalagay dito. Ang Diablo, parang poong leon. Kaya yun na lang ang warning ng Bible sa atin, no? Dahil para siyang leon, kung nakikita nyo, ay nagbabantay siya ng sasakwamin. Yun na lang. Kaya minsan na hindi natin namamalayan na sasakman na pala tayo. Doon ko rin nakita minsan sa aking sarili na nagsisimula pala ang malaki sa maliit. Alam niyo kung bakit? Kasi once na pinagbigyan natin ang maliit, doon ko lang lumalaki. Nakita ko na ang 100 ay nagiging 100 siya, pero nagsisimula siya sa piso. Doon ako mag-start sa piso, hindi na ako tawag. Ang 100, pag walang piso, 99 lang. Pero dinagdag, saan siya nanggaling sa maliit? Ganon din po ang kasalanan. Kaya doon dito ko nakita na sabi ko, Lord, kailangan kita. Nakikita ng Panginoon ang ating dinadanas sa bawat isa. Kung nagsasalita man ako dito, naway, huwag niyo paniwalaan kung ano ako. Paniwalaan niyo ang salita ng Panginoon. Dahil ako ay natitisod. Pero ang nais ng Panginoon ay i-encourage kayo na magpatuloy. Magpatuloy. Yun ang susi ng Kristiyano. Tandaan natin na tayo po ay nakaalam na ng katotohanan. 5:17 ang verse, ang book na yan, hindi ko natatanda. Hindi ko na pero natandaan ko ang verse. 5:17 siya sa pero hindi ko na siya na Pero ang sabi doon ako na biglang nagising. Ang sabi sa salita ng Panginoon, pag ang tao nakaalam ng katotohanan at kung ikaw ay aalis at ikaw bibitaw na alam mo na ang katotohanan, isusumpa ka ng Diyos. So, ibig sabihin mapapangako ka na. Wala ka ng kaligtasan pag bumitaw ka na alam ng katotohanan. Kaya, mga kapatid, encouragement na pagpatuloy po tayo. And Isaiah 41:10, ito, nakita natin ang pangako ng Panginoon sa atin. No? Sa kanyang pananampalataya. Huwag ka, kung muna naman mga nito, mga verse nito, no? So, huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagligtas sa iyo. Walang ibang makapagligtas. Walang ibang makapagbigay ng o makapagpalakas sa iyo, makatulong sa iyo, kundi ang Panginoon lamang. Ang tulong, ang ibig sabihin ng Panginoon na tulong, yun ay ang proteksyon. Ang proteksyon na kailanman ay hindi ka mapapahamak. Iingatan ka sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Kumbaga may assurance ka doon. Kaya huwag tayo mangamba, huwag tayo manakot. Ang galing ko magsalita na. Pero ang sinasalita ko ngayon ay salita ng Diyos. Ang salita ko ay hindi po, wala po yung katulungan. Doon ko nakita ang pagsabi ng Panginoon na huwag kang mangamba. Ang mga dating Christian or kahit na sila ni Apostle Paul, kahit saan tayo titingin, ay hindi sila nangamba, nanalig sila sa Panginoon, kaya sila nagtagumpay. Kaya ang susi ng katagumpayan ay huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, dahil ang pangamba at takot ay ini-insert yan, nilalagayan ng kalaban sa ating puso para tayo ay hindi magpatuloy, para tayo ay babagsak, para hindi na. Kaya yun po ang dapat natin laging isipin, na ang pangako. Balik tayo sa pangako ng ating Panginoon. And last verse na aking babasahin, no? So ang sabi niya, kung bakit ko laging sinasabing magpatuloy, dahil in Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So takbuhin po ito. Ibig sabihin, habang tumatakbo tayo, may minsan madapa tayo, minsan matisod or maligaw, pero ang pagtakbo natin ay nandun po ang Panginoon, nagbibigay way, nagbibigay daan. Kaso lang minsan yung iba hindi na makakabalik kasi sabi ng Panginoon, dito ka na, ito ang palabas, ito ang palabas sa malimong desisyon. Hindi, Lord, ito. Minsan hindi na ang nais ng Panginoon at kapamaraanan ng Panginoon. Ang nais mo ang iyong masunod. Tignan mo, napapahama. Yung iba umaayaw na. Sa anong reason? Wala akong nakitang pananampalataya, kahit basahin natin sa mga characters dati o mga Kristiyano na malinis at hindi nagkamali. Pero bakit sila nagtagumpay? Dahil nagpatuloy. Lahat tayo, kung bakit nangyayari sa atin yan, no? Kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Dahil isa po yan sa sign na tayo po ay anak ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, encouragement niya, magpatuloy. Ito po ang susi para manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon, magpatuloy tayo sa pagtakbo. Kasi ang pagpapatuloy, going to finish yan. Patungo yan sa finish. Pag naghinto ka, hindi ka na makapunta or hindi mo na maaabot ng finish line. Kaya ako minsan sa totoo lang ganun din. Pero first God, hallelujah, dahil tinutulungan ako sa awa at grasya ng Panginoon. Yes, nagkakamali ako, nagtitisod ako. Pero dahil sa habag at grasya ng Panginoon, nananatili ako na nakatayo, nakapagsalita. Ito po ang salita ngayon o pinapahayag at pinapaabot ng Panginoon, hindi po para sa inyo, hindi para din sa akin na nagsasalita dito. Dahil ako ay kayo ay isa lang tayo dito bilang isang katawan ni Kristo. So maraming salamat sa grasya at habag ng Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig na siya nawa ang maghari sa ating puso sa bawat isa upang magpatuloy. Dahil ang nais ng Diyos ay iligtas tayong lahat at makasama niya sa kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. At ako po'y nagpapasalamat sa revelasyon ng Panginoon na nakunik din siya sa nangyari sa akin sa buong linggo. No? Na doon ko nakita ang pagkilos na kahit pala nagkukulang tayo, na kahit pala nagkakasala tayo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hinihintay na lang, pero wag naman natin sana hintayin na mapuno ang Panginoon. No? Kahit na mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos, ay siya po ay may galit din. Kaya nga may judgment eh. Kasi darating ang panahon na ang pagka-Diyos na makatarungan niya ay kanya ng patutunayan. Kaya tulong-tulong tayo sa mga kapatid na nanghihina, huwag po natin i-judge. Kaya lagi kong hinihiling sa Panginoon na magkaroon ng bawat isa ng tunay ng pag-ibig. Dahil napakalaki po ng papel ng pag-ibig sa mga mananampalataya na galing sa Panginoon. Tignan mo ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Minsan hindi na napaka-unfair
natin, pero ang Diyos ay fair pa rin sa lahat ng bagay sa atin. Pero tayo, alam niyo ba, napaka-unfair natin. Napaka-unfair ko. Kasi ito na ang ginawa ng Panginoon sa akin. Pero hindi pa rin ako naging sapat. Hindi pa rin ako naging sapat. Yun po ang hinihingi ko sa Panginoon. Pero minsan, sabi ko, Lord, huwag mo akong bitawan. Dahil kung ako ang hawak sa iyo, ako ay magsabit. Yun din ang nais kong hinihingi sa bawat isa. Nakita ko ang sitwasyon ng bawat kapatiran. Ganon din ang sarili ko. Sa relasyon ng Panginoon. Huwag natin hayaan ang diablo na magtagumpay sa ating buhay. Yes, hindi natin alam ang bukas. Pero alam ng Diyos paano ang mga bagay na ipabubuti natin. Masakit isipin na may kapatiran tayo na nakikita na parang susuko. Akay natin gabayan natin. Sayang ang pagiging parte ng katawan ng Kristo kung ang isang bahagi ay hayaan. Kaya nga tayo naging bahagi ng katawan ni Kristo para tayo ay magkaisa, unity. Dati hindi ko naramdaman ito sa totoo. Pero simula nang hiningi ako ng pag-ibig sa Panginoon, doon ko nakita. At doon ko lang nawaan sa pastor na ganun pala ang nararamdaman ko sa bawat kapatiran na nanghihina, ang ginagawa ko. Kaso, minsan, nadadala tayo sa ating emosyon. Pero, yun lang. Laban tayo. Mananalo tayo dahil ng Diyos ay makapangyarihan at nagtagumpay na sa mundo. Ang gawin natin, magsikap tayo.